Masaya talaga ang makasama ang ating mga lolo at lola. Sari-saring mga kwento at pangaral ang sinasabi nila sa atin noong tayo ay mga bata pa. Ikaw, naalala mo pa ba ang iyong mga lolo at lola? Kung minsan sila ang nagtatanggol sa atin tuwing sinesermonan tayo ng ating mga magulang. Napakasarap talaga ang balikan ng mga nakaraan. Kung ganun mga kawanatels ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Sa isang sulok ng syudad, kung saan nagtatago ang mga pangarap sa likod ng matatayog na gusali at naglalakihang pader, naroon si Tiffany, isang nurse na may pusong ginto. Ngunit tila ba'y laging sineswerte sa pigati. Kagagaling lamang niya sa pagkawala ng kaisa-isahan niyang kapatid. At ang mga utang sa ospital ay naging tinik sa kanyang lalamunan. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling klinika ay tila naglaho na parang bula. Sa bawat ngiti na ipinupukol niya sa kanyang mga pasyente, may kalungkutan na nakakubli. Isang labanan sa pagitan ng pag-asa at desperasyon. Ngunit hindi siya sumuko. Kailangan niyang lumaban. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa alaala ng kapatid. Kaya nang mabigyan siya ng pagkakataong maging personal na nurse ng isang mayamang lola mula sa isang kilalang pamilya, agad niya itong tinanggap. Umaasang ito ang magiging bagong simula niya. Sa loob ng malapalasyong mansyon ng mga De Vera, sinimulan ni Tiffany ang kanyang trabaho bilang katuwang ni Aling Lydia, ang matandang matriarka ng pamilya. Kilala si Aling Lydia sa pagiging masinop at sa kanyang matalas na isip sa kabila ng edad. Sa una, mahirap ang pakikitungo sa kanya. Masyadong mapagmataas si Aling Lydia at tila sinusuri nito ang bawat galaw ni Tiffany. Tiffany, siguraduhin mong tama ang temperatura ng tubig para sa aking tsaa. Utos ni Aling Lydia sa isa sa kanilang mga unang pagkikita. Ayaw ko ng masyadong mainit. Ayaw ko rin ng malamig. Yung tamang-tama lang. Masusunod po, Aling Lydia. Sagot ni Tiffany. Kalmado at profesional. Hindi niya pinansin ang hamon sa boses ng matanda. Alam niyang parte yon ng trabaho. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting lumambot ang puso ni Aling Lydia. Nagsimula ito sa maliit na bagay. Ang pagiging matyaga ni Tiffany sa pagbabasa ng paboritong nobela ng matanda. Ang kanyang kakayahang makinig ng walang paghusga sa mga kwento ng nakaraan ni Aling Lydia. At ang kanyang profesionalismo sa pag-aasikaso sa bawat pangangailangan ng matanda. Tiffany, naiwan mo ang baso ng tubig ko sa malayo. Sabi ni Aling Lydia isang gabi habang binabasa ni Tiffany ang isang kabanata. Agad na iniabot ni Tiffany ang baso. Paumanhin po, Aling Lydia. Hindi lang pala ang ganda mo ang tanging taglay mo, kundi pati na rin ang pagiging masunurin mo. Puna ni Aling Lydia na may bahid ng ngiti sa labi. Nagpapasalamat po ako sa inyong kabaitan, tugon ni Tiffany. Nagulat sa papuri. Hindi ko kabaitan yon. Ito ay isang pagtatasa lamang. Mabilis na baliktugon ng matanda. Ngunit sa mga mata ni Tiffany, nakakita siya ng kakaibang kislap. Ang pakiramdam niya, simula na yon ng pagtanggap sa kanya. Isang araw biglang naglaho ang kalmadong kapaligiran. Dumating ang apong nag-iisang tagapagmana ni Aling Lydia, si Lucas De Vera, isang bilyonaryo sa larangan ng teknolohiya. Kilala sa pagiging matalino, gwapo, ngunit may taglay na lamig sa mga mata. Para siyang yelo na nababalutan ng apoy. Nakakaakit tingnan, ngunit delikadong lapitan. Sino ka? Tanong ni Lucas kay Tiffany nang makita niya itong nasa silid ng kanyang lola. Nakatayo siya sa may pintuan. Ang kanyang tindig ay may otoridad.
Magandang hapon po sir. Ako po si Tiffany, ang personal nurse ni Aling Lydia. Sagot ni Tiffany, bahagyang yuyuko. Tiningnan siya ni Lucas mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri ang bawat detalye. Ikaw palang bago. Siguraduhin mong ginagawa mo ng tamang trabaho mo. Ang kalusugan ng lola ko ang pinakamahalaga. Masusunod po, matipid na sagot ni Tiffany. Ramdam niya ang lamig sa boses ni Lucas at ang bigat ng tingin nito. Sa mga sumunod na araw, madalas magkasalubong ang landas ni Tiffany at Lucas. Kadalasan ay may kaakibat na pagtatalo. Minsan, inaakusahan siya ni Lucas ng mga bagay na wala siyang alam. Bakit hindi nakain ng lola ko ng almusal? Hindi ba sabi ko sa'yo na siguraduhin mong kumain siya ng buo? Usig ni Lucas. May bahid ng galit ang boses. Sir, sinubukan ko po siyang pakainin ng kumpleto pero hindi po niya naubos. Sinabi po niya na wala siyang gana. Paliwanag ni Tiffany. Nawala ng gana? Sa ilalim ng pangalaga mo? Hindi ba trabaho mo ang hikayatin siyang kumain? Patuloy na pagtatanong ni Lucas. Ginagawa ko po ang aking makakaya, sir. May mga araw po talagang mahina ang gana ng matanda. Mariing sagot ni Tiffany, ngunit nananatiling profesional. Palaging nakasaksi si Aling Lydia sa mga pagtatalo nilang dalawa. Ngunit hindi siya nagsasalita. Nananatili siyang tahimik at nagmamasid. Isang gabi biglang lumala ang kondisyon ni Aling Lydia. Naging kritikal ito at kinailangan ni Lucas na magpatawag ng mga pinakamahusay na doktor. Ngunit natili sa tabi si Aling Lydia. Araw at gabi ay si Tiffany. Siya ang nagbibigay ng gamot, nagpapalit ng benda, nagbabantay sa bawat hininga. Tiffany, paano na? Tanong ni Lucas. Ang boses ay may bahid ng pag-aalala at halatang walang tulog. Hindi ko kakayanin kung mawawala si Lola. Magiging maayos din po ang lahat, sir. Kailangan po nating maniwala sa kanya. Pampalakas loob ni Tiffany habang hinahaplos ang noo nang walang malay na si Aling Lydia. Nakita ni Lucas ang pag-aalaga ni Tiffany, ang kanyang dedikasyon, ang kanyang pagmamahal, at ang kanyang kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan. Ito ang nagpabago sa pananaw ni Lucas. Unti-unti niyang nakita ang tunay na kulay ng nurse. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang tumingin kay Tiffany. Hindi na bilang isang empleyado, kundi bilang isang tao, isang dalagang may kakaibang liwanag. Nagsimula siyang makipag-usap kay Tiffany, hindi tungkol sa kalusugan ng lola niya, kundi tungkol sa mga profesional na bagay. Nakita niya ang pagiging mahiyain ni Tiffany, ang kanyang mga pangarap at ang kanyang mga pighati. Tiffany, naiwan mo ang baso ng tubig mo sa mesa, sabi ni Lucas isang umaga, matapos niyang makita si Tiffany na halos hindi na nakakatulog. Salamat po Sir Lucas, sagot ni Tiffany, bahagyang namumula. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na narinig niya ang kanyang pangalan mula sa bibig ni Lucas nang walang kasamang pagsaway. Lucas na lang, masyado kang formal. Wika ni Lucas, may ngiti sa labi. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya si Lucas nang umiti sa kanya. Dahil sa pagiging mahina ng lola, naging mas malapit sina Tiffany at Lucas. Naging magkasama sila sa pagbabantay, sa pag-aalala, at sa pagdarasal para sa pagaling ni Aling Lydia. Isang gabi habang nagbabantay sila, nagkwento si Lucas tungkol sa kanyang lola. Alam mo Tiffany, si lola na ang nagpalaki sa akin. Simula nang mawala ang mga magulang ko, siya ang naging ilaw ng buhay ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung sakaling mawala siya. Naiintindihan ko po Lucas. Ganyan din po ako sa aking pamilya, sagot ni Tiffany, may lungkot sa boses. Salamat Tiffany sa lahat, bulong ni Lucas.
habang nakatingin sa kanya. Hindi ito tulad ng dati. May kakaibang init sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang linggo, himalang nakabawi si Aling Lydia. Bagaman mahina pa rin, bumalik ang kanyang gana at ang kanyang matalas na isip. Ngunit may napansin si Tiffany. Palaging nakatingin si Aling Lydia sa kanilang dalawa ni Lucas at palagi itong nakangiti. "Tiffany, Lucas, may gusto akong sabihin sa inyong dalawa," sabi ni Aling Lydia isang hapon. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair at nasa tabi niya sina Tiffany at Lucas. "Hindi na ako magtatagal. Naramdaman ko na." "Lola, huwag po kayo magsalita ng ganyan," agap ni Lucas. May kinang ng luha sa kanyang mga mata. "Pakinggan niyo ako," sabi ni Aling Lydia. "Pwede ba kayong mangako sa akin ng isang bagay? Isang huling kahilingan?" Hindi nagdalawang isip sina Tiffany at Lucas. "Ano po yun, Aling Lydia?" Sabay nilang tanong. "Gusto kong kayong dalawa magpakasal," diretsyong sabi ni Aling Lydia habang nakatingin sa kanilang dalawa. Nagulat sina Tiffany at Lucas na puno ng katahimikan ng silid. "Lola?" Naguguluhang tanong ni Lucas. "Aling Lydia, ano pong sinasabi niyo?" Tanong din ni Tiffany. Ang puso ay kumakabog ng malakas. "Narinig niyo ako nang tama. Magpakasal kayo," mariing sabi ni Aling Lydia. "Nakita ko kung paano kayo nagmamahalan. Nakita ko kung paano kayo nagtutuksuhan, nag-aalala sa isa't isa. At nakita ko, Lucas, na si Tiffany ang makakapagpagaling sa pusong yan na matagal ng sugatan. At ikaw, Tiffany, siya ang magiging pamilyang kailangan mo, ang magiging tahanan mo." "Pero Lola," protesta ni Lucas. "Walang pero. Kung totoong mahal niyo ako, susundin niyo ang huling hiling ko," sabi ni Aling Lydia. Ang kanyang boses ay tila may kapangyarihan. "At huwag kayong mag-alala. Nakasulat na ang lahat sa aking testamento. Kalahati ng aking ari-arian ay mapupunta kay Tiffany, sa kondisyon na magiging asawa ka ni Lucas." Nagkatinginan sina Tiffany at Lucas. Ang kanilang mga mata ay nagtataka, naguguluhan, ngunit may bahid din ng pangangatog. Hindi nila inaasahan ang gayong pagtatalaga. Para silang binagsakan ng langit at lupa. Makalipas ang ilang araw, tahimik na namayapa si Aling Lydia. Iniwan niya ang isang malaking palaisipan sa puso ni Tiffany at Lucas. Ang dalawa ay naiwan sa malaking mansyon, nag-iisa at sa gitna ng isang hindi inaasahang engagement. "Tiffany, ano ang nararamdaman mo tungkol dito?" tanong ni Lucas sang gabi habang nakaupo sila sa library, nagbabasa ng mga libro ni Aling Lydia. "Naguguluhan ako, Lucas. Hindi ko inaasahan ng ganito. Pakiramdam ko ay isang panaginip ang lahat pero gising na po ako," sagot ni Tiffany. "Gusto mo ba itong mangyari o pumapayag ka lang dahil sa testamento ni Lola?" Diretsyong tanong ni Lucas, tumingin sa kanyang mga mata. Nag-alinlangan si Tiffany. "Hindi po dahil sa ari-arian, sir. Lucas, minahal ko po si Aling Lydia at alam kong sa paraan niya, gusto niya lang ang pinakamabuti para sa atin. Kahit na ang parang ito ay kakaiba." "Tama si Lola, ang parang ito ay kakaiba. Pero sa tingin ko, ito ay isang magandang pagkakataon upang makilala pa natin ang isa't isa," sabi ni Lucas na may bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata. Sa loob ng mga sumunod na linggo, sa pilitan silang nagsama. Nagpunta sila sa mga gala ng mga De Vera, sa mga charity event at sa mga business meeting.
na palaging magkasama. Sa bawat paglabas nila dumarami ang mga tanong mula sa mga tao na sinasagot nila ng may kaunting pag-aalinlangan. Ngunit sa bawat sagot, unti-unting lumalabas ang katotohanan. Nag-usap sila tungkol sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga takot, at sa kanilang mga pinagmulan. Nalaman ni Lucas ang mga paghihirap ni Tiffany, ang pagkawala ng kanyang kapatid, at ang kanyang pangarap na makatulong sa mga nangangailangan. Nalaman din ni Tiffany ang mga pighati ni Lucas, ang kanyang pakiramdam ng pag-iisa sa kanyang tagumpay, at ang kanyang paghahanap ng tunay na pagmamahal. Isang hapon nasa hardin sila kung saan madalas magbasa si Aling Lydia. Biglang naramdaman ni Lucas ang isang kakaibang damdamin. Tiffany, tawag niya habang nakatingin sa malayo. Naalala ko ang sinabi ni Lola. Sinabi niya na ikaw ang makakapagpapagaling sa sugatan kong puso. Lucas, bulong ni Tiffany. Sa simula, nagalit ako, Tiffany. Naging mapagmataas ako. Iniisip ko na isa ka lang ordinaryong nurse. Patuloy ni Lucas. Pero sa bawat araw na lumilipas kasama ka, unti-unting nagbabago ang pananaw ko. Nakita ko ang puso ko. Nakita nito ang kabaitan mo. At ang dedikasyon mo. At Tiffany, napagtanto ko na mahal kita. Nagulat si Tiffany. Hindi niya inaasahan ang pag-amin na yon mula kay Lucas. Ang kanyang puso ay kumabog na mabilis. Hindi ko ito ginagawa dahil sa testamento ni Lola, Tiffany, sabi ni Lucas habang lumuhod sa harap niya. May hawak siyang maliit na kahon ng singsing. Ginagawa ko to dahil sa akin, dahil mahal kita. Gusto kong maging asawa mo dahil ako ang may gustong magpakasal sa'yo. Tiffany de Vera, magpapakasal ka ba sa akin? Niyakap ni Tiffany si Lucas. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Oo, Lucas. Handa kitang pakasalan. Nagyakap sila sa ilalim ng araw sa hardin na minahal ni Aling Lydia. Nararamdaman nila ang presensya ng matanda. Tila nakangiti at masaya. Masaya na sa wakas, nagtagumpay ang kanyang plano. Ang isang arranged marriage ay naging simula ng isang tunay na pagmamahalan. Si Tiffany, ang nurse na nagpagaling sa puso ng bilyonaryo. At si Lucas, ang bilyonaryong natagpuan ng tunay na kaligayahan sa pag-ibig ng isang dalagang pinili ng kanyang lola. Ang kanilang pagmamahalan ay naging isang testamento sa kapangyarihan ng pag-ibig na kayang lampasan ang lahat ng hadlang, maging ang mga nakasulat sa isang huling kahilingan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking storya. At sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago pang storya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.